Hello mga ka-summer! Handa na bang inyong mga nerves? Sa episode na to, hindi lang tensyon ang ating mararamdaman, kundi ang mismong laro ng apoy sa pagitan ni Lara at Calix. Akala natin ay tapos na ang tensyon sa loob ng opisina ni Don Ricardo. Pero ang isang hindi inasahang tagpo sa ilalim ng mesa ay nagbago ng lahat. Sino mag-aakalang sa gitna ng matinding panganib at banta sa pagbagsak ng Megawide? Isang halik ang magiging mitya ng mas matinding emosyon. Ngunit huwag magpaninlang dahil habang naglalapit ang damdamin ng ating bida, lalong tumitindi ang panganib sa paligid nila. Ano nga bang tunay na plano ni Santi at hanggang saan ang kayang sakripisyo ni Lara para sa taong unti-unti niya nang natututunang pagkatiwalaan? Samahan niyo kaming alamin kung paano babawiin ni Calix ang kanyang kumpanya habang sinusubukang protektahan ang puso ni Lara. Tara, silipin natin ang susunod na kabanata. Pinilit ni Lara na manatiling kalmado at hindi ipahalata kay Santi ang pagkakita niya sa cellphone at sa tawag ni Tamara. Ngunit nagsimula ng mabuo ang matinding hinala. Hindi pwedeng puro hinala lang. Kailangan niya ng ebidensya. Lulubusin niya ng pagtulong kay Calix bago sila lumayo ulit ni Katie. Ngunit sa isang banda, hindi pa din siya makapaniwalang makakagawa ng masama si Santi. Matagal niya na itong kakilala at mabuting tao to. Magkahalong kabat lungkot ang bumabalot sa kanya nang magsalita si Santi. Lara, bakit ang tahimik mo? May problema ba? Santi, pipirma na si Calix sa annulment. Saglit na natahimik ang lalaki bago unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito. Kita sa mga mata nito ang hindi maitago na tuwa. Lumingon to mula sa driver's seat. Lara, ito nang simula ng bagong buhay mo. At sana, isama mo ko. Habang tuwang-tuwa si Santi, bigla ito nag-alok. May opening sa kumpanya at gusto kitang kuning consultant. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Lara. Magiging magandang karanasan to para sa iyo. Paghahanda na rin para sa pagiging Mrs. Tuazon mo. Hindi siya kaagad nakasagot. Kinilabutan siya sa nadinig. Noong una, ilang beses niya nang tinanggihan ang idea ng pakikialam sa negosyo ni Santi. Pero ngayon, ibang plano na sa isip niya. Ang trabaho hindi lamang trabaho, kundi isang pagkakataon upang makalapit at makakuha ng mga ebidensya. Kung makakatulong ako, tatanggapin ko. Nagmingning ang mga mata ni Santi at inabot nitong kanyang kamay. Pero, hindi ba magkakaproblema dahil shareholder ako ng Megawide? Not a problem. Actually, I'm buying shares sa Megawide. Bakit pa? Hindi ba't pumapangalawa ng Tuazon Group? I want to be number 1. Matagal ko ng pangarap yan at malapit nang mangyari lalo na't magiging empleyado ka na ng Tuazon Group. Kailan ako magsisimula? Ani ang nakahandang makipaglaro sa apoy. Pagpasok ni Lara sa boardroom ng Megawide, ay ramdam niya kaagad ang bigat ng atmosfera. Tahimik ang buong paligid. Nakaupo si Calix sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Lumapit siya. Calix, pasensya na sa abala. Kukuhanin ko lang sanang annulment papers. Tinignan siya nito. Malamig ang mga mata pero mahigpit ang hawak sa ballpen. Dahan-dahan itong binuksan ng envelope. Ngunit imbis na pirmahan, marahamahan itong itinabi. Hindi ko pa napipirmahan. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ibig mo sabihin? Ikaw na mismo nagsabi kagabi na pipirmahan mo na. Umiling si Calix. Tumayo at lumapit ng marahan sa kanya. Well, I changed my mind. Hindi pa tapos ang sessions natin. 11 pang natitira. Napahawak siya sa gilid ng mesa, pilit pinipigilan ang pag-ikting ng kanyang panga. Calix, wag mo kong paikutin. Bakit biglang nagbagong isip mo? Malalim ang bumuntong hininga ng lalaki, nakatitig ng diretso sa kanya. Lara, bakit ka ba masyadong nagmamadali? Let's take it easy, okay? Ramdam niyang pag-init ng kanyang ulot panlalambot ng tuhod. Kung gusto mong paglaruan ng oras ko, fine. Pero wag mong isipin na matutuwa ako sa ginagawa mo. Hindi kita pinaglalaroan, Lara. Trust me. Anitong marahang hinaplos ang pisngi niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Calix, may isa pa akong sasabihin. Tinanggap kong alok ni Santi. Magtatrabaho ako bilang konsultant sa Tuazon Group. Agad tumalim ang mga mata ni Calix. Lara, hindi pwede. Malamig ngunit matigas ang boses nito. Alam mong direct competitor ang Tuazon Group. Magkakaroon ng conflict of interest at ayoko madawit ka sa gulong ito.
Calix, hindi ako nagpapaalam. Nagsasabi ako dahil nakapagdesisyon na ako. Hindi mo ko mapipigil sa gusto kong gawin. Humakbang si Calix at halos magkadikit ng mukha nila. Ang titig nito ay nanunuot. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Hindi mo ko kailangang protektahan. Mabilis na putol niya. Bahagyang tumaas ang boses. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Trust me. Ani ang inulit din ang sinabi ni Calix sa kanya. Sandaling natahimik ang lalaki. Para bang pinipigilan ang sariling sumabog. Ang panga nito'y nangangalit ngunit piniling huminga ng malalim. Kung yun ang gusto mo, Lara. Aniya sa mababang tinig. Bahagyang nanginig sa pagpipigil. Kapag nagkaproblema ka, magsabi ka lang. Trust me. Trust? Sa dami ng nangyari, maliwanag na wala silang tiwala sa isa't isa. Pagpasok ni Lara sa kanyang opisina, bumungad kaagad ang mesa niya na may nakapatong na bouquet ng pulang rosas at isang kahon ng pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Hindi niya na inabalang pagbukas ng maliit na note na nakatusok sa gitna ng mga bulaklak. Sigurado na siya kung kanino galing yon. Kay Santi. Bago pa man siya makaupo, isang pamilyar na tinig ang pumuno sa silid. Magandang hapon, Lara. Nagulat siya at napatayo. Si Doña Aurora, ang ina ni Calix. May matamis itong ngiti sa labi. Hindi niya inaasahan na dadalaw ito. Matagal na, nang huli silang nagkita. Doña Aurora, kumusta po? Alanganing bati ni Lara, agad siyang lumapit at nagmano. Maingat na tinignan ni Aurora ang mga bulaklak sa mesa. Bahagyang kumurbang labi nito sa isang ngiti bago binalik ang tingin sa kanya. Kumusta na kayo ni Santi? Tanong nito. Tila kaswa lamang ngunit nagtaka siya. Bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit nito tinatanong ang tungkol sa kanila ni Santi? Mabilis namang bumawi si Doña Aurora. Umiling at bahagyang natawa. Naku, wag mong isipin na nakikialam ako. Pasensya na, iha. Nabalitaan ko lang na gusto mo ng annulment. Iniisip ko nakakita ka ng marahil ng tunay na pag-ibig. Lumapit si Doña Aurora at banayad na hinawakan ng kanyang kamay. Lara, isang payo lang. Sundin mong puso mo. Hindi ako tututol kung sakaling ituloy niyo ni Calix ang annulment. Base sa sarili kong karanasan. Sandali natigilan ito, parang may sariling alaala na bumalik. Napakahirap pumasok sa isang kasal na walang pagmamahalan. At kung may natutunan ako, yun na hindi kailanman sapat ang tungkulin at karangyaan para maging tunay na masaya. Tahimik na napatingin siya sa matanda, hindi sila naging malapit sa isa't isa. Anong pakay nito sa paglapit sa kanya? Pagkaalis ni Doña Amelia ay naiwan si Lara. Bumabalik sa isip niya ang mga sinabi nito. Loveless marriage, sundi ng puso. Napabuntong hininga siya, ngunit bago pa man siya, mahulog sa malalim na pag-iisip dumating si Jess at hindi mapakali. Lara, mahina nitong simula pero ramdam ang kaba sa boses. May mga bagong dokumentong dumating mula sa korte. May posibilidad na magsarang mega-wide kung magpapatuloy pang mga kasong isinampa laban sa kumpanya. Napatingin siya. Agad na kinurot ng kaba ang dibdib. Ano? Anong nangyari? Saan mo nakuhang balita? Mabilis na usisa niya, sabay tayo mula sa kinauupuan. Ibinigay niya Jess ang cellphone na may usapan sa GC at may ilang photo ng documents. Sunod-sunod na kaso, fraud, breach of contract, environmental violations at nagsampa din ng kaso ang pamilya ng mga namatayan sa aksidente. Saktong timing, lahat ng kahinaan ng mega-wide. Parang sinadyang sabay-sabayin ang pag-atake. Nanlamig ang mga kamay niya habang binabasa mga larawan. Hindi to basta-bastang coincidence. Hindi simpleng aksidente ang lahat na nangyayari. At sinusolo tong lahat ni Calix. Jessa, mabigat ang boses niya. May gustong magpabagsak sa mega-wide. Tahimik si Jessa, ngunit baka sa mukha ang takot. At kung totoong hinala mo, ibig sabihin, hindi lang kumpanyang target. Pati si Calix, pati ang pangalan ng pamilya nila. Lalong subakit ang ulo niya. Napahawak siya sa sentido at mariing pumikit. Ramdam niyang unti-unti siyang hinihigop sa gitna ng gulo at wala na siyang lusot kung hindi ang lumaban. Tutulungan niya si Calix sa abot ng kanyang makakaya. Nagpagabi si Lara sa opisina. Kunwari abala pa siya sa ilang papeles pero ang totoo hinihintay niya lang na makaalis ang mga empleyado. Nang tuluyang tumahimik ang buong floor, saka siya dahan-dahang naglakad patungo sa opisina ni Don Santi, ang isa sa suspect niyang posibleng may ambisyon na pagbasakin si Calix. Nabuksan niya ang pinto.
Malawak ang opisina, puno ng mga mamahaling dekorasyon at painting. Ang malaking executive desk ay tila trono at ang leather chair nito ay singlaki halos ng isang upuan ng hari. Ganito bang gusto nito? Kapangyarihan at trono sa negosyo, kahit kapalit ang pagkawasak ng mega-wide at sariling anak. Maingat siyang naglakad papunta sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang drawer. Mga kontrata, ilang dokumentong pirmado ni Don Ricardo at ilang folder na makapal. Binuklat niyang mga to, umaasang makakakita ng ebidensya. Patuloy siyang naghanap. Ngunit habang nagbubuklat, nakarinig siya ng yabag sa labas ng opisina. Nanlamig siya. Mabilis niyang sinara ang drawer at naghanap na mapagtataguan. Wala siyang ibang mapili kung hindi ang malaking mesa ni Don Ricardo. Dali-dali siyang gumapang at nagtago sa ilalim nito. Halos hindi humihinga. May nadinig siyang mga yabag, mabigat at marahan. Bumukas ang pinto. Sa pagitan ng makapal na karpet at sapatos na mamahalin, nakita niyang pares ng sapatos na kulay itim. Tumigil ito sa tapat ng mesa. Ilang segundo, katahimikan lang, naririnig niyang pintig ng sarili niyang puso. Nasa harapan niya ng mga paa. Napakagat siya sa labi, pinipilit na wag lumabas ang kanyang hininga. Halos tumigil ang tibok ng puso niya nang makitang pares ng sapatos na huminto sa tapat ng mesa. Unti-unti itong dumukwang at sa isang iglap ay bumungad sa kanya ang mukha ni Calix. Lara, mababat marin ang boses nito habang nalilisik ang mga mata. Lumuhod ito sa harap niya. Halos magkaharap na silang dalawa sa ilalim ng mesa. Anong ginagawa mo sa opisina ng daddy ko? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Calix, halos pautal niyang sabi, pinilit niyang ngumiti, ngunit bakas ang kaba sa kanyang mukha. Nagkamali lang ako ng pasok. Naghahanap ako ng... Don't lie to me. Malamig ang tinig ni Calix. Ngunit bakas din ng pag-aalala. Alam kong hindi aksidente. Alam kong nagpunta ka dito. Ikaw lang naiwan sa building at nakita kitang pumasok dito. Sino nag-utos sa'yo? Si Santi ba? Pinilit niyang huminga ng malalim. Hindi siya pwede magpahalata na nagsasagawa siya ng investigasyon. Hindi pa ngayon. Gusto ko lang sanang tignan kung may mahanap akong clue. Kung sinong nasa likod ng mga kasong sinampalaban sa Megawide. Mahinang boses niya, halos pabulong. Pasensya na, hindi ko sinabi sa'yo kaagad. Magtiwala ka sa akin. Saglit na natahimik si Calix. Tinitigan siya nito, mabigat at tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Lara, umayos to ng upo. Nakaluhod pa rin sa tapat niya. Alam mo bang delikado to? Paano kung hindi ako nakahuli sa'yo? Paano kung si Don Ricardo mismo? Baka ko nang gawin sa'yo ng matanda? Binaba niyang tingin. Hindi ko lang maatim na mag-isa kang lumalaban, Calix. May mga nangyayaring hindi tama at naghahanap ako ng paraan para makatulong. Sandaling sumandal si Calix sa gilid ng mesa. Malalim ang buntong hininga, ngunit sa ilalim ng tensyon, ramdam niya na may halong hinanakit ang boses ni Calix nang muli itong magsalita. Sana, totoong sinasabi mo. Gusto kong paniwalaan ka. Sana hindi ka inutusan ni Santi. Halos sabay na napasinghap sila nang bumukas ang pinto. Narinig nilang bigat ng yabag nang pumasok sa opisina. Si Don Ricardo. Sinabi ko na ba sa inyo? I want all those files tomorrow morning. Malakas ang tinig nito, may kausap sa cellphone, bumagsak ang pintuan kasabay ng pagsibol ng takot sa dibdib niya. Agad siyang kinabahan, nasa ilalim siya ng mesa at sa gilid nito, nakaluhod si Calix kasama niya. Pareho silang halos hindi makahinga. Damn it! Wala kayong mga silbi kung hindi niyo kayang tapusin ang trabaho! Asik ni Don Ricardo, habang pabigat ng pabigat ang yabag palapit ng palapit sa mesa. Napakagatlabi siya at otomatikong napahawak sa braso ni Calix. Ramdam niyang tibok ng pulso nito, kasing bilis ng kanya. Nagulat siya nang pumasok din sa ilalim ng mesa si Calix at sumiksik sa tabi niya. Lalo siyang kinilabutan nang biglang kumalansing ang mga papel sa ibabaw ng mesa dahil doon mismo tumigil si Don Ricardo. Saglit na katahimikan, waring sinusuri ni Don Ricardo ang mga dokumento. Mula sa pagkakaupo nila, kita niyang gilid ng mamahaling sapatos ni Don Ricardo. Isang hakbang lang kapag sumilip to sa ilalim ng mesa, ay katapusan na nila. Marahan siyang tinapik ni Calix. Hudyat na manatili lang siyang tahimik. Pinikit niyang mga mata. Halos sidikit ang sarili sa katawan ni Calix. Nawari panangga.
Ah, kumpadre, kailangan ng tulong ng Megawide sa mga kasong sinampa. Magpadala ka ng mga pinakamagaling na abogado para tumulong kay Calix. Huwag mo nalang masabing akong nagpadala at baka hindi niya tanggapin. Papadalahan kita ng kopya ng mga kaso at maling bintang. Sinisigurado kung walang kasalanan ng anak ko. Ani Don Ricardo sa kabilang linya. Dinampot nitong isang makapal na folder mula sa drawer. Nagkatinginan sila. Hindi makapaniwala sa nadinig. Maya-may may naulinagan silang yabag at kalansing ng baso at bote ng alak. Mukhang nagpunta ito sa minibar. Nanatiling tahimik sila at nakikiramdam. Dahan-dahan na sumulyap siya kay Calix. Malapit na malapit ang mukha nito at sa sobrang lapit, halos maramdaman niyang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Nagtagal pa sa loob si Don Ricardo. Halos manginig siya sa ilalim ng mesa. Sobrang lapit nila ni Calix. Wala silang magawa kung hindi manatiling nakadikit sa isa't isa. Balik at braso at tuhod. Sa liit ng espasyo, bawat paghinga niya ay sumasayad sa dibdib ng lalaki. Pinilit niyang kontrolin ng eratikong tibok ng puso. Ngunit na maramdaman niyang init ng hininga ni Calix sa gilid ng kanyang pisngi, lalo lamang umalpas ang kaba sa dibdib niya. Mabigat ang mga mata ni Calix nang tumingin ito sa kanya. Walang salita, walang babala, dumikit ang mukha nito at bago pa siya makaiwas, marahan nang dumampi ang labi nito sa kanyang labi. Parang tumigil ang oras. Mainit, marahan at puno ng damdamin ng halik. Nabitawan niyang mahigpit na pagkakakapit sa laylayan ng palda niya at sa halip ay napahawak sa braso si Calix. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon, nagawa pa nitong nakawan siya ng isang halik. Sa taas ng mesa, muling kumalansing ang braso ng alak at umubo si Don Ricardo. Kasi wala pa ding tigil sa paghalik si Calix. Pati kamay nito ay kung saan-saan na nakakarating. Nag-init ang pisngi niya, hindi malaman kung sa hiya, sa kaba o sa kasabikan ay hindi niya kayang ipaliwanag. Halos hindi na matapos-tapos ang ginagawa ni Don Ricardo sa opisina. Isa pang basa ng alak ang inubos nito sa kadahan-dahang naglakad palapit sa bookshelf na may mga dokumento. Sa ilalim ng mesa, ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso, lalo pat si Calix ay patuloy na nakayakap sa kanya. Hindi siya makakilos. Bawat paghinga niya ay tila hinahabol ng init mula sa katawan ng lalaki. Muling dumampi ang labi ni Calix sa kanya. Ngunit ngayon ay mas mariin, mas mapusok na para bang wala tong pakialam kung naroon ang panganib, ilang pulgada lamang ang layo. Napapikit siya, nadadarang at bago niya namalayan, ramdam niya ng haplos ng palad nito sa kanya sa leeg. Pababa sa kanyang braso at patungo sa kanyang dibdib. Napasinghap siya. Halos makalimutan kung nasaan sila. Ngunit kasabay ng kilabot at pananabik ay ang biglang kaba sapagkat sa taas ng mesa narinig niyang bumalik si Don Ricardo sa upuan at inikot ang swivel chair. Nadinig nilang tunog ng ballpen na nilaro nito at ang malalim na buntong hininga na parang may iniisip na mabigat. Habang patuloy na nakayakap si Calix, marahan itong hinaplos ang likod niya. Pilit siyang pinapakalma at saka muli siyang hinalikan. Sa wakas ay tumayo si Don Ricardo, ininom ng huling lagok ng alak at umalis ng opisina. Humigpit munang pagkakahawak ni Lara sa braso ni Calix. Bago sila pareho, dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng mesa. Kapwa sila walang imik. Nangingibabaw ang kabat init ng tensyong naiwan mula sa mga halik kanina. Tahimik nilang binuksan ang pinto't lumabas. Hanggang makarating sa hallway ng executive floor, doon lang nila nasilayan ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng mga malalaking bintana. Mabigat pa rin ang kanyang hininga nang bigla siyang yakapin ni Calix mula sa likuran. Mainit ang bisig nito at para bang takot itong makawala siya. Lara, ayoko makikialam ka pa sa problema ng Megawide. Mahina ngunit mariing sabi ni Calix. Halos nakadikit ang labi sa kanyang tenga. Mahalaga ka sa akin. Huwag mo nang ilagay sa piligrong buhay mo. Hindi birong labang ito. Napatigil siya, nanatiling nakapikit. Nakikinig sa tibok ng puso nitong nakadikit sa likod niya. Hindi siya makasagot agad. Bahagi ng puso niya gustong sundin ito, pero isa pang bahagi alam niyang hindi na siya titigil hanggat hindi ito natutulungan. Mariing pumikit si Lara. Hinayaan na munang lumapat sa kanyang bigat ng bisig ni Calix. Pero nang magsalita siya, puno ng tibay ang kanyang tinig. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nasa likod mo at ang lahat ng empleyado ng Megawide. Naniniwala kami sa'yo bilang CEO. Napakunot ang noon ni Calix.
Halatang pinipigil ang emosyon. Lara, bulong nito, halos basag ang tinig. Marahan siyang humarap. Hindi lang ito laban mo. Aniyang hindi inaalis ang titig kay Calix. Laban natin itong lahat. Nakahanda kaming tumulong. Magsabi ka lang. Natahimik si Calix. Kita niya sa mga mata ni Larang sinseridad. Ang tapang na handang makibahagi sa panganib kapalit ng katotohanan at katarungan. Sandaling naglakbay ang tingin nito sa malakas na ulan sa labas bago muling bumalik sa kanyang muka. Dahan-dahan, huminga si Calix ng malalim. Alam niya na may konting bigat na nawala sa balikat ng CEO. Kung ganon, mahina nitong sabi. Halos hindi marinig dahil sa ingay ng ulan. Huwag mo kong iiwan, Lara. Kailangan kita, kayo ni Katie. At sa gitna ng madilim na hallway, isang tahimik na pangakong namuo sa pagitan nila kahit na walang salita. At hanggang dito na muna ang ating nakakaba at nakaka-inlove na kabanata ngayong araw mga ka-summer. Grabe hindi ba? Sino mag-aakalang sa gitna ng banta ng pagbagsak ng kumpanya at panganib sa loob ng opisina ay may puwang pa rin para sa isang matamis ngunit mapanganib na halik. Kitang-kita natin kung paano nagbagong mga damdamin ni Lara at Calix mula sa pagdududa. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng dati nilang binaliwala. Pero wag tayong pakakampante dahil mukhang simula pa lang ito ng mas malalim na laro ni Santi at Don Ricardo. Bago tayo maghiwa-hiwalay, may isang mahalagang aral tayong mapupulot sa nangyari kina Lara at Calix ngayong araw. Ang tiwala hindi nakukuha sa isang iglap at lalong hindi ito nabibili ng pera o posisyon. Minsan kailangan nating dumaan sa apoy o sa gitna ng matinding pagsubok bago natin makitang tunay na kulay ng mga taong nasa paligid natin. Tandaan, hindi lahat na nag-aalok ng tulong ay kakampit, hindi lahat na nananahimik ay walang ginagawa. Maging matalas ang pakiramdam at laging magtiwala sa tamang tao. Salamat sa pakikinig sa inyong paboritong kwento dito. Akong inyong narrator, si Miss Maria, na nagpapaalalang sa kabila ng gulo ng mundo, ang pag-ibig at katotohanan pa rin ang magsisilbing gabay natin. Don't forget to like, subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na part ng ating serye. Maraming salamat po.